Makikitang naglalakad ang batang Denji sa isang makitid na eskinita, isang pangyayaring paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang mga panaginip. Mula sa likod ng isang misteryosong pinto, may tumawag sa kanyang pangalan. Inakala ni Denji na si Pochita ang tumatawag sa kanya, kaya mabilis niyang nilapitan ang pinto. Ngunit bago niya pa ito mabuksan, isang hindi pamilyar na tinig ang nagbabala sa kanya na huwag niya itong buksan. Kasunod nito, bigla siyang nagising mula sa masamang panaginip. Napabangon din si Power matapos marinig ang malakas na sigaw ni Denji. Napatigil naman si Denji sa kanyang sasabihin nang mapansin niya na apat na ang sungay ni Power, dahilan para tanungin niya kung gising ba talaga siya o panaginip pa rin ang nangyayari. Dahil dito, agad siyang sinikmuraan ni Power para tuluyan siyang magising, na naging sanhi rin ng paggising ni Aki. Nagtataka si Power kung bakit tila mas lumakas siya. Samantala, pilit siyang hinihila ni Denji palabas ng bahay upang dalhin siya kay Makima dahil sa biglaang pagdami ng kanyang mga sungay. Ayaw na ayaw namang sumama ni Power, ngunit patuloy pa rin siyang kinakaladkad ni na Denji at Aki kahit labag ito sa kanyang kalooban. Pagdating nila sa Devil Hunter Tokyo HQ building, agad na tinanong ni Makima si Power kung nasobrahan na naman ba ito sa pag-inom ng dugo at kung kinakailangan ba ulit na magtanggal ng dugo mula sa kanya. Agad naman itong pumayag. Ipinaliwanag ni Makima kay Denji na kailangan talagang gawin ito paminsan-minsan dahil kung hindi, mas lalo pang magiging delikado at nakakatakot ang kondisyon ni Power. Habang wala si Power sa tabi ni Denji, ipinakilala naman ni Makima ang pansamantala nitong makakasama. Mula sa sahig ay lumitaw ang isang lalaki na tila may anyong pating at bigla na lamang niyang niyakap si Denji. Kitang-kita ang pagka-obsessed nito sa kanya. Dahil dito ay sinapak siya ni Denji at agad na nagtanong kung sino ba ito. Ipinaliwanag ni Makima na isa itong shark fin at handa itong sundin ang kahit anumang ipag-utos ni Denji. Muling lumapit ang shark fin at buong paghanga niyang tinawag si Denji na Lord Chainsaw, sabay sabing gagawin nito ang lahat para sa kanya. Napansin naman ni Makima na tila hindi nasisiyahan si Denji sa bago nitong partner. Sinabi ni Denji na masaya naman siya, bagamat halatang pilit ang kanyang tono. Dahil dito, ngumiti si Makima at sinabing kung talagang masaya siya, iimbitahan niya si Denji sa isang date bukas. Tuwang-tuwa si Denji at napatalon pa sa sobrang saya nang malamang magkakaroon sila ng date ni Makima. Pagdating ni Makima, hindi maitago ni Denji ang paghanga sa kagandahan nito at agad siyang nagtanong kung ano ang plano nila para sa buong araw. Sagot naman ni Makima, manunood sila ng mga pelikula simula ngayon hanggang mamayang gabi. Sa loob ng sinehan, hindi inaasahan ni Denji na ganito pala ang magiging date nila. Napansin din niya na hindi tumatawa si Makima sa nakakatawang eksena, samantalang ang ibang manonood ay halos maiyak sa kakatawa. Sa sumunod na pelikula, ganoon pa rin, walang reaksyon si Makima kahit maraming tao ang umiiyak sa emosyonal na mga eksena. Ilang pelikula pa ang kanilang pinanood at tila iisa lang ang nagiging ekspresyon ni Makima sa bawat isa. Ngunit sa kanilang huling movie, hindi napigilan ni Denji na maiyak sa eksena. Nang mapalingon siya kay Makima, nagulat siya nang makita itong natutuluan din ng luha. Habang naglalakad palabas, napag-usapan nilang sulit ang huling pelikula para sa presyo ng tiket. Dito tinanong ni Denji, sa tingin mo ba, may puso ako? Sa hindi inaasahang sandali, lumapit si Makima at inilapat ang tenga niya sa dibdib ni Denji, pinakikinggan ang tibok ng kanyang puso. Matapos iyon, sinabi niyang mayroon nga itong puso. Si Denji naman ay tila napako sa kinatatayuan, hindi makagalaw dahil sa sobrang kabog ng kanyang nararamdaman. Kinabukasan, masayang-masaya si Denji matapos malaman na mayroon nga siyang puso, isang bagay na pinanindigan pa niya sa pamamagitan ng pagdodonate para sa mga batang biktima ng mga devil attacks. Dahil sa kabutihang loob niya, binigyan siya ng isang bulaklak bilang pasasalamat, ngunit laking gulat ng mga tao nang bigla niya itong lunukin na para bang walang nangyari. Kitang-kita ang saya ni Denji habang naaalala ang pag-uusap nila ni Makima, lalo na ang sinabi nitong kapag nakolekta niya ang lahat ng piraso ng Gun Devil's Flesh, pagkakalooban siya ng isang kahilingan. Agad na pumasok sa isip ni Denji ang nais niyang maging girlfriend si Makima. Maging sa kanyang paglalakad, nagkaroon siya ng sandaling paghinto at sinabing tanging para kay Makima lang tumitibok ang kanyang puso at hindi siya magkakagusto sa iba. Bigla siyang napatakbo nang lumakas ang ulan, habang si Beam, ang shark fin, ay tuwang-tuwa sa tubig na bumabagsak sa paligid. Agad siyang sinabihan ni Denji na magtago dahil bawal siyang makita ng ibang tao. Sumilong si Denji sa isang lumang telephone booth at makalipas ang ilang sandali ay may isang babae ring pumasok. Bigla itong tumawa ng tumawa at ilang saglit lang ay napaiyak naman dahil kamukha raw ni Denji ang yumaong aso nito. Humingi ito ng paumanhin matapos mapagtanto ang kanyang sinabi. Biglang nakaramdam si Denji ng pagsusuka at mula sa kanyang bibig ay nilabas niya ang bulaklak na kanina lamang ay nilunok niya.
Iniabot niya ito sa babae na labis namang namangha tila para sa kanya ay isang magic trick ang ginawa ni Denji. Nagpasalamat ito ng may pagkamangha sa mga mata. Sa sandaling iyon, tila naakit si Denji habang tinititigan ang mukha ng babae. Bago ito umalis, sinabi ng babae kay Denji na bisitahin niya ang kafe kung saan ito nagtatrabaho upang mapasalamatan niya ng maayos ang bulaklak na ibinigay. Pagdating ng babae sa kafe, inutusan siyang ihatid ang isang basong tubig sa customer. Laking gulat niya nang makita niyang si Denji pala ang taong yon at mas nauna pa itong makarating kaysa sa kanya. Umupo ang babae sa tabi ni Denji at inimbitahan siyang uminom muna sila ng kape. Agad namang ininom ni Denji ang kape ngunit makikita sa kanyang mukha na hindi niya gusto ang lasa nito. Natawa naman ang babae sa nakakatawang reaksyon ni Denji. Habang nag-uusap sila, napansin ni Denji na tila madalas humawak ang babae sa kanyang braso at katawan at natatawa ito ng husto sa mga simpleng biro niya. Dahil dito, naisip niya kung may gusto ba sa kanya ang babae. Nagpakilala ang babae bilang Reje at sinabi nito kay Denji, wala pa akong nakikitang taong kasing interesting mo. Sa narinig niyang iyon, mas lalo pang nakumbinsi si Denji na may gusto nga sa kanya si Reje. Dahil dito, nagsimula siyang malito at humingi ng tulong kay Makima dahil pakiramdam niya ay nagsisimula siyang magkagusto sa iba. Sinabihan ni Aki si Angel Devil na tigilan na ang pagkain ng kanyang ice cream dahil kailangan na nilang magpatrol sa lugar. Ngunit tumanggi si Angel Devil at sinabing ayaw niyang magtrabaho ngayong araw. Dahil sa pagiging tamad nito, nilapitan siya ni Aki at walang pasikot-sikot na sinabi na kapag isinumbong niya sa leadership na wala itong silbi, tiyak na papatayin nila siya bilang isang devil. Ngunit tila bale wala lang ito kay Angel Devil. Walang epekto ang banta at sinagot pa niya si Aki na mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa magtrabaho. Sa isang flashback, ipinaliwanag ni Makima kay Aki na si Angel Devil ay pangalawa sa pinakamalakas na miyembro ng Division 4 at posibleng naging captain pa sana kung hindi lamang dahil sa matindi nitong catamaran. Sinabi rin ni Makima na kung nais talagang sumali ni Aki sa expedition para labanan ng Gun Devil, mainam na subukan niyang gamitin si Angel Devil para sa kanyang sariling benepisyo. Dagdag pa ni Makima, si Angel Devil ay isang nilalang na minsan ang pumatay ng buong village kung saan siya isinilang, kinukuha ang buhay ng mga tao at ginagawang weapons ang mga ito. Maging ang katana na ginagamit ni Aki ngayon ay isa sa mga sandatang ginawa ni Angel Devil mula sa mga taong nakuha niya ang buhay. Sinabi rin ni Makima na ayos lang kahit magpanggap si Aki na kaibigan si Angel Devil dahil tiyak na makakatulong ito sa kanya sa hinaharap. Makikitang napaslang na ni Aki ang isang devil sa lugar at agad niyang sinabihan ng mga tao na huwag hawakan ng dugo o katawan nito upang maiwasan ng posibleng panganib. Napansin naman ni Angel Devil na isang private devil hunter pala ang kanilang kalaban at higit pa rito, buhay pa ito. Inutusan ni Aki si Angel Devil na tapusin na ang buhay ng naghihingalong devil hunter dahil kaya niya itong patayin ng walang mararamdamang sakit. Ngunit tumanggi si Angel Devil at sinabi pang naniniwala siya na dapat magdusa ang mga tao sa sandali ng kanilang pagkamatay. Dahil sa pagtanggi nito, si Aki na mismo ang tumapos sa buhay ng Devil Hunter. Matapos iyon, mariin niyang sinabi kay Angel Devil na sa tingin niya, hindi sila kailanman magiging magkaibigan. Pilit pa ring pinaninindigan ni Denji na si Makima lamang ang nasa kanyang puso, ngunit bakit tila iba ang ginagawa ng kanyang katawan ngayon? Sa kabila ng kanyang paninindigan, muli niyang pinuntahan si Reje sa kafe para kumain ng lunch. Umupo siya at umorder ng curry at ice cream. Niyaya siya ni Reje na umupo sa tabi niya, ngunit tumanggi si Denji dahil nasa kalagitnaan daw siya ng kanyang pag-aaral. Dito nalaman ni Reje na hindi pala pumapasok sa eskwelahan si Denji at sa edad na 16, nagtatrabaho na siyang Devil Hunter. Umupo si Reje sa tabi niya at sinabi ni Denji na gusto niyang matutong magbasa. Kaya nagsulat si Reje ng isang salita sa papel at pinabasa sa kanya. Nabasa naman ito ni Denji, pero ang nakasulat pala ay, balls ng lalaki. Ayon kay Denji, yun lang daw ang salitang alam niyang basahin, dahilan para matawa si Reje. Hiniling din ni Denji na sana ay may kasama siya kapag pumunta siya sa school. Bigla niyang napagtanto ang sinabi niya, at sandaling tumigil. Inakbayan naman siya ni Reje at tinanong kung gusto niyang sumama sa kanya mamayang gabi para puntahan ang school building ng magkasama. Pumayag si Denji, ngunit sa loob ng kanyang isipan, malinaw niyang sinasabi na kay Makima pa rin ang tanging laman ng kanyang puso, kahit na hindi nakikinig ang kanyang katawan. Isang lalaki na kasalukuyang naghuhugas ng kamay ang nagtanong kay Typhoon kung bakit nila gustong makuha ang puso ni Chainsaw Man. Sumagot naman si Typhoon na hindi niya kailangang malaman ang dahilan, ang tanging dapat niyang intindihin ay ang pagtatapos ng kontrata sa pagitan nila. Dito sinabi ng lalaki na kapag nakuha niya na ang puso ni Chainsaw Man, hahayaan na siyang gamitin ang kapangyarihan ni Typhoon habang buhay.
Ngunit binalaan siya ni Typhoon na mag-ingat dahil napakarami ng devils ang napatay ni Chainsaw Man at hindi ito dapat maliitin. Tumawa lamang ang lalaki at nagsimulang magkwento, minsan daw ay pumatay siya ng isang devil hunter sa China, kinuha niya bilang hostage ang asawa at anak nito, binalatan ang mga ito ng buhay, at saka pinaslang ang mismong devil hunter. Ipinagmalaki pa niya ang ginawa na para bang wala lang. Kinagabihan, nagtungo nga sina Denji at Reje sa isang eskwelahan. Medyo kinakabahan si Reje kaya tinanong niya si Denji kung maaari ba niyang hawakan ang kamay nito. Habang nangyayari yon, sa isip ni Denji ay paulit-ulit niyang sinasabing ayaw niyang hawakan ang kamay ng babae dahil kay Makima ang kanyang puso, pero kusa pa rin kumikilos ang kanyang katawan. Sa loob ng isang classroom, nagkunwari si Reje bilang teacher habang si Denji naman ay estudyante. Dahil dito, tila naranasan ni Denji kung ano ang pakiramdam ng maging isang normal na mag-aaral, isang bagay na hindi niya naranasan sa buong buhay niya. Habang nag-uusap sila tungkol sa iba't ibang bagay, tinanong ni Reje kung gusto ba ni Denji na magpalamig muna. Pumunta sila sa swimming pool at sinabi ni Denji na hindi siya marunong lumangoy. Agad namang sagot ni Reje na tuturuan niya ito. Nagsimulang maghubad ng damit si Reje na labis na ikinagulat ni Denji. Nasabi pa nitong napaka-sexy niya. Mas lalo siyang napatulala ng hubbery ni Reje ang kanyang bra at sinabihan si Denji na maghubad na rin dahil wala naman daw siyang makikita sa dilim. Ngunit malinaw kay Denji na nakikita niya ang lahat. Sa sandaling iyon, nang iniisip niyang alisin ang kanyang damit, pakiramdam niya ay pagtataksil na iyon kay Makima. Nalilito siya, naguguluhan, at hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Pero sa huli, sinamahan pa rin niya si Reje at tumalon sa pool. Makikita ang kasiyahan ng dalawa habang naglalaro sa tubig. At nang sila ay magharapan, may ngiting sinabi ni Reje, ang mga bagay na hindi mo pa alam at nais mong malaman, ituturo ko sa'yo. Tinuruan niya si Denji kung paano lumangoy at lalo pa siyang natuwa nang biglang umulan na naging dahilan para mas ma-enjoy at mas ulit nila ang oras na magkasama.